PNP Firearms and Explosive Office inirekomenda ang pagkansela ng lisensya ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa. Nagbabalik si Allen Ibanez. Inirekomenda na ng PNP Firearms and Explosive Office sa pamamagitan ng Firearms License Revocation and Restoration Board nito ang pagkansela sa gun registration at license to own and possess firearms ni Senator Ronald De La Rosa, kasunod pa rin ito sa utos ng Department of Justice na ipatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Ayon kay PNP FEO Servicing Legal Office Lieutenant Colonel Domer Tadeo, nauna na silang nagsagawa ng motu proprio inquiry noong nakaraang linggo bago pa magpadala ng request ang National Bureau of Investigation. So, last week, we have already gathered the necessary evidence tungkol doon sa pag-cancel or pag-revoke sa LTOC at firearm registration ng ating butihing senador. And we have already evaluated kung ano yung ground na gagamitin in as far as that ICC warrant of arrest is concerned. Bagamat nauna nang naihayag ng NBI na mayroong higit 100 baril na pagmamayari ng senador, sa parte naman ng pulisya, tumanggi ito na kumpirmahin kung ilan at ano-ano klase ng armas ang nasa pangalan ng dating PNP chief dahil sakop ito ng Data Privacy Act. Natapos na rin ng Firearms and Explosive Office License Revocation and Restoration Board ang deliberasyon kaugnay sa lisensya ng mga baril ni De La Rosa. Saad pa ni Tadeo na isumite na nila ang kanilang rekomendasyon sa hepe ng FEO para kansilahin ang LTOP at firearms registration ng naturang senador. FEO board recommends to cancel. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya. Pag ito ay naaprubahan ng hepe ng FEO ang rekomendasyon ngayong linggo, magpapadala sila ng notification kay De La Rosa. The good senator will be notified of such cancellation. Kung gusto niya, he will file the necessary motion for reconsideration. Or may option siya to surrender. Yes, he has also that option to surrender those firearms. Kung sakali naman na mabigo na mai-surrender ni De La Rosa ang kanyang armas matapos lumabas ang rekomendasyon, dito kikilos ang PNP para kumpiskahin sa kanyang given address ang mga armas. Si Senator De La Rosa ay itinuturing ng ICC na co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs ng nakaraang administrasyon Duterte. Mula sa Campo Crame, ako si Allen Ibanez, nag-uulat.